Ika-89 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita isang malaking lalaki na may masamang tingin. Binuksan nito ang pinto ng karwahe kung saan naroroon ang ating bida na nakakadena. At ang ating bida ay napatingin sa gilid niya sa labas. Na nasabi niya sa kanyang isip na siya daw ang lalaking nakita niya sa Priceless Finance Manor. Kaya daw naman pala sila talaga ay magkasabwat. Na makikita ang lalaking nakausap ng ating bida bago siya mawalan ng malay na may katabing babae. Na napansin ng ating bida na napatanong sa kanyang isip na kung sino daw ang babaeng iyon at siya din daw ba ay kasamahan nila. At makikita ang lalaking may pangil na nagtanong na kung ano daw ang sinasabi ng ating bida. Nang pinagbagsakan nito at pinagsarhan ng pinto habang nagsasalita pa ang ating bida na ito. Na sinasabi daw niya na kailangan daw niyang na hindi na naituloy ang sinasabi. Na makikitang nilalak ng malaking lalaki ang pinto. Na makikita ang paa ng ating bida na sinipa ng malakas ang pinto at natamaan sa mukha ang malaking lalaki. Tumalo ng ating bida mula sa karwahe habang nakakadena pa din ito samantalang hawak-hawak ng malaking lalaki ang kanyang mukha dahil sa pagkakasipa sa kanya. At dali-daling tumakbo ang ating bida na maririnig na may sumisigaw na isa daw sa kanila ay tumatakas at may maririnig na may nagsabing hahabulin daw siya. Samantalang makikita sina Miss Jo Yung na nagulat at si Byung-ryong ay di maipinta ang mukha. Makikita ang ating bida na mabilis na tumatakbo. At sinabi nito sa kanyang isip na hayaan daw niya muling isipin ito ulit. Na ang coded message sa loob ng bamboo container na meron si Lee Byung-ryong ay itinuturo ang lokasyon ng treasure map. At sa kabila ng pambubugbog ng mga kidnapper sa kanya sa loob ng 4 na araw, hindi siya nagbunyag ng anuman. Ang karwahe ay nagsimulang gumalaw at naglakbay patimog kanluran sa loob ng isang buong araw. Ito marahil ay nangangahulugang ang Heavenly Dragon Escort Agency na patungo sa Hefi ay hindi daw sila matatagpuan. At ang mga kidnappers ay patungo na sa markang lokasyon sa treasure map na nakuha nila. Sinasabi pa din sa isip ng ating bida na dahil sina Jo Yung at siya ay na-hostage din, marahil ay ibinigay ito ng Priceless Finance Manor. Habang patuloy pa din sa pagtakbo ang ating bida, ay nagtataka itong napatanong na nasaan na daw yung babae na humahabol sa kanya. Nang biglang nasabi ng ating bida na bakit daw bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang babaeng humahabol sa kanya sa ibabaw ng puno? Sa gulat ng ating bida ay napamura ito at napapatong sa puno. At muling dali-daling tinakasan nito ang babaeng humahabol sa kanya. Ngunit nagulat ang ating bida at napalingon nang may marinig siyang nagtanong sa kanya na kung ano daw ang tawag sa kanyang movement technique. At napamura ang ating bida nang makita niyang kasabay na niya sa paglipad ang babae. Sinabi nito sa kanya na kung hindi daw niya sasabihin ngayon kung ano ang tawag doon ay huhulihin na daw niya siya. At sumagot ang ating bida na 1,000 golden wins. At sinabi ng babae na 1,000 golden wins. Magandang katawagan daw yon. Habang magkasabay na mabilis na tumatakbo sa ere ang dalawa, ay nagpalitan ito ng tanong na sinabi ng ating bida na ano naman daw ang sa kanya. At sinagot naman siya nito na kung gusto daw ba niyang malaman kung sino sila. At tumingin ito sa kinaroroonan ng ating bida at sinabing walang kabuluhan kami ay mga ghosts. Ang martial art daw na kanilang natutunan ay hindi rin mula sa mundong ito. At napatanong na sinabi ng ating bida na bakit daw nasa labas ang ghosts na tulad nila sa katanghalian. At napapikit na sinagot siya nito na oras na daw para bumalik. Habang nauuna ang babae na nakalingon sa kanya, ay biglang pumatong siya sa sanga ng puno at sinabi nito na kung gayon, kita na lang daw sila mamaya. Na ang ating bida ay nakatingin sa babae na malayo habang ito ay nasa puno. At ito ay naglabas ng aura at nagpalipad ng mga karayom papunta sa ating bida. Samantalang ang ating bida ay pinilit na iwasan ang paparating na tira sa kanya. Ngunit tumusok ito sa kanyang liig. At makikita ang ating bida na pinagpawisan at unti-unting nawawalan ng malay. At nasabi ng ating bida habang nakatingin sa babae na malapit ng pumikit na natusok na naman daw siya ng karayom. Na nagdidilim ang kanyang paningin. Na makikita ang ating bida pagkatapos itong suntukin ng malaking lalaki na nakagapos sa lupa habang tinitingnan ito ng dalawang bumihag sa kanila. Na makikita ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. At tinanong ng ating bida na Nangkun Mountain ang destinasyon. At sinabi pa ng ating bida na sige, siya na daw ang gagabay sa daan. At sisiguraduhin daw niya na sa loob ng 10 araw ay makakarating sila doon.
At tinanong siya ng babae na paano daw niya nalaman na patungo sila sa Nangkun Mountain. Tumingin ang ating bida habang ito ay nahihilo. At sinabi nito sa kanyang isip na makikita ang panloob na lakas ng babae na may 2 energy cores daw siya na kasing laki ng itlog ng gansa. At ito daw ay aabot ng 100 halaga ng panloob na enerhiya. Maaaring ang babaeng ito daw ang leader nila. Makikitang maga ang mukha ng ating bida habang sinasabi niya na kung isasaalang-alang daw ang pagtagos ng liwanag ng araw sa siwang ng bubong ng karwahe. Sa tingin daw niya ay patungo silang timog kanluran. Habang napapalibutan ang ating bida sinabi nito na mayroon daw silang 10 katao, ngunit kung may sapat na pagkain para sa isang buong karwahe. Ang paglalakbay daw ay aabutin ng humigit kumulang 1 buwan. Kung ibabatay daw sa distansya at direksyon, tila patungo daw sila sa katimugang rehiyon. Kung gayon, wala silang pagpipilian kung hindi dumaan sa Nangkun Mountain. Habang nakatingin ang babae sa ating bida na sinabi nito na tama daw ang nababalitaan niya sa kanya na siya daw ay talagang napakatalas, gaya daw ng sinasabi sa mga balita. Sinabi pa nito habang umupo ang ating bida na pero sabi sa mapa na aabutin daw ng hindi bababa. Sa 20 araw para makarating doon. At paano daw posible na makarating doon sa loob lang ng 10 araw? Natumugo ng ating bida na sinabi niya na hindi daw niya sasabihin. At sinabi daw niya sana kung hindi daw niya siya binugbog. Na sinabi sa kanya ng babae na bibigyan daw niya siya ng 3 beses na pagkain sa isang araw at papayagan din daw niya siyang magbawas tuwing kailangan niya. At ilalabas pa daw niya siya sa karwahe ng regular. Natumugo ng ating bida habang makikitang nagdrama pa. Matapos sabihin ito ng babae. Na sinabi ng ating bida na hindi daw siya pwedeng bugbugin ng ganito tapos ay aalukin ng ganoong kaunting bilang ng kapalit. Bukod pa daw sa mga nabanggit niya. Hayaan daw siyang makipaglaban sa malaking unggoy na yon doon. Makikitang nagulat ang malaking lalaki sa sinabi ng ating bida. Napapikit na natawa ang babae sa kanyang narinig. At tumugon naman ang babae sa sinabi ng ating bida na sige. Ngunit kung siya daw ay natalo sa kanya, ay kailangan daw niyang maging tapat na aso sa kanya sa buong paglalakbay. Sumagot ang ating bida na dahil nagdagdag pa daw siya ng isang kondisyon may isa pa daw siyang hihingin. Na kung siya daw ang manalo sabihin daw niya ang kanyang pangalan. Makikitang naiinis ang malaking lalaki sa ating bida nang sabihin pa nito na ang huli daw ay i-appoint niya ang malaking unggoy daw na iyon bilang kanyang tagasilbi sa buong kanilang paglalakbay. Sinabi ng malaking lalaki na sige maglaban daw sila. At napatingin ang ating bida sa inihagis nito sa kanyang harapan na isang espada. Sinabi ng ating bida habang nakangiti na bakit daw niya kailangang gumamit ng espada kung ang kalaban naman daw niya ay unggoy. Naglabasan ang ugat nito sa galit na sinabi ng malaking lalaki na pupunitin daw niya ang bibig ng ating bida. Makikitang umihip ang hangin at napalunok ang lalaki sa tabi ng babae at ito ay napamangha at nasabi nito na talaga daw ba. Dagdag pa na sinabi ng babae habang tinadtad ng suntok ng ating bida ang malaking lalaking unggoy na mukhang may kakayahan daw talaga siyang sumuporta sa kanyang tapang. Na makikita ang ating bida na malakas na niyang susuntukin ang malaking lalaki. Na biglang may sumisigaw na huminto na daw siya. At sinabi ng babae sa lalaking katabi niya habang akmang bubunot ng espada na kung tinatangka daw ba siyang insultuhin niya. Na mabilis yumuko ito na sinabi na pasensya na daw. Na makikita ang ating bida na pinapagpag ang mga palad na sinasabi pa niya na baliwala lang naman daw talaga itong malaking unggoy na to na tumingin sa babae na sinabi nito na bueno, ano daw ang pangalan niya. Natumugo nito sa kanya na sinabi na siya daw ay si Yon Sogyo. Na masayang sinabi pa ng ating bida na yon daw ay isang magandang pangalan. At pagkatapos ay sinabi na ni Yon Sogyo na kung gayon, bilisan na daw nila. At kakain daw sila ng hapunan mamaya sa taluktok na yan. Na makikita na sila na nakasakay na sa kabayo na sinasabi ng ating bida na tulad daw ng ipinangako, siya daw ay naging gabay. Na lumingon ang ating bida sa likod na sinabi niya na iwanan na lang daw nila ang karwahe. Na sinabi pa niya na sa ika-7 araw, dumaan daw sila sa mga bundok ng Uyi. Sinabi pa niya sa kwento na makikita siyang nakasakay sa kabayo na sa ika-9 na umaga, nakatagpo daw sila ng grupo ng mga pamilyar na mukha. Sa isang lugar na isang araw ang layo mula sa bundok ng Nangkun. Na napanganga na nagugulat si Byung-ryong na napasabi na ano? May mga tao daw ba dito? Na makikita ang mga paa ng kabayo.
Na naalala pa niya noong araw na tinanong niya si Byung-ryong na ano daw ang kayamanan na dinadala nila. Na sinabi niya sa ating bida na 5 siglo na daw ang nakararaan, mayroong daw isang organisasyon na tinatawag na Great Ultimate Radiance Sect. Sila daw ay isang higanting demonyong grupo ng martial arts, ngunit sa kalaunan ay nahati daw sila sa 8 dahil sa mga internal na hidwaan. At sinabi pa sa kwento na 2 siglo na daw ang nakararaan, isa sa mga grupong iyon. Ang Heavenly Star Sect ay nagkaisa sa mga demonyong puwersa, at simula daw noon, tinawag silang Heavenly Demon Divine Cult. Sa bingit ng pagkawasak, ang natitirang 7 dibisyon ay tinatakan ang kanilang mga kayamanan at mga relikya sa buong mundo upang maghintay ng pagkakataon. Na nagulat ang ating bida na sinabi pa sa kanya ni Byung-ryong na tinatawag daw silang Septimal Demonic Union. At maraming heavenly demons daw ang sumubok na hanapin ang mga ito upang makamit ang pagkilala, ngunit lahat sila ay nabigo. Dagdag pa nito sa ating bida na gayunpaman, ang Priceless Finance Manor daw ay nakahanap ng isang mapa ng kayamanan na inaakala nilang tumuturo sa isang sangay ng Septimal Demonic Union. Na sinabi ng ating bida na pagkatapos daw niyang pakinggan ang kwento ni Lee Byung-ryong, madali daw niyang nalaman at natukoy. Bakit daw ginawa ng Priceless Finance Manor na sobrang komplikado at mahirap na misyon ng escort? Na makikita ang ating bida at si Seon So-gyo na sinabi pa ng ating bida na kung bakit daw muli niyang nakita ang mukha ng lalaking iyon. Na ang huling estratehista ng Heavenly Demon Divine Cult na si Treble Mind Nui Cheonja. At dito na po nagtatapos ang ika-85 kabanata.